Shalom, shalom, shalom. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Diretso natin, tuloy natin. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy sa araw na ito, today is Thursday, February 19, 2026. Sabihin po natin sabay-sabay sa 1 Corinthians, I am resurrected with Christ. Come on, say it with me. I am resurrected with Christ. For the last time, sabihin natin, I am resurrected with Christ. Hallelujah. At nakabate ang ating pong declaration sa 1 Corinthians 15:17. And if Christ has not been raised, your faith is useless. You're still in your sins. Sa Tagalog, at kung si Kristo'y hindi muling nabuhay, ano epekto nito kung hindi nabuhay si Kristo? Well, walang silbi ang ating pananampalataya. Tsaka hindi pa tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Grabe, I'd like to really highlight, magnify, to put in the highest pedestal yung katotohanan ng the resurrection of Christ is the most and the only proof na tayo ay pinatawad na ng Diyos, na tayo ay talagang napapakinabangan natin ang ating pananampalataya. Amen? Kapatid, ito yung ating outline for the 1 Corinthians at we have actually mayroong 4 na major divisions ang outline na to. Yung calling of Paul and the saints in Corinth, yung pangalawa, conditions of the Corinthian church, the third is collections, and the fourth is closing. At under the conditions of the Corinthian church, meron tayo ditong 8 concerns na natalakay ni Pablo na issue doon sa Korinto. At nagpasimula na po tayo isang araw pa ng unang concern. Ano yung unang concern? Division. Division and party spirit. Yung pagkakanya-kanya. Yan ang gusto ng kaaway eh. Paghati-hati ng pamilya, paghiwa-hiwalayin ang mga kakaibigan, sirain ang iglesia lalo na, magkagulo. Para sa ganun, pag magulo, ay nasasamantala niya ang mga tao. Pero, praise God, mas makapangyarihan pa ng Panginoon at hindi pwedeng matalo at doon tayo kay Kristo. Amen. Ituloy po natin ang verse 26. Kahapon natapos sa verse 25. No? Sa verse 25 na yan, ay sinabi natin na yung kamangan ng Diyos ay mas matalino pa sa karunungan ng tao. At ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas pa sa kalakasan ng tao. Tagalog lang. Ngayon, idiretso natin. Ano problema sa unang concern? Nagkaroon ng division. Na kanya-kanya. Ano ginagawa nila? Actually, nakapokus sa sarili nila. Tapos, nagkamit sila ng taong talagang magaling para sasakay sila doon. Kukonekta sila doon para yung taong yun ay mag-a-add sa kanilang reputasyon sa kanilang image. Tapos, iaangat lang sarili sa ibang mga grupo. At nahati. Tandaan nyo sa loob ito ng Corinthian Church. Nagkanya-kanya. At binalik ni Pablo doon sa cross for the message of the cross. Kumbaga, come on, let us be united at ang ating unity is on the cross. Ngayon, diretso natin kasi ina-address ni Pablo ang division at dinadala niya sa cross. Para walang pagyayabang, division ay bunga ng pagmamataas ng mga tao. Ang division ay bunga ng kanya-kanyang pagmamalaki. Ang pagkakahati-hati ng samahan ay bunga ng kanya-kanyang sariling interes. Kaya pag interest natin si Christ lang, sa cross niya, sa mensahe ng gospel, I think we can remain united. Iba-iba yung mga ating ministry, pero isang ating pinanggagalingan. Verse 26, tuloy natin. Sabi ng verse 26, for consider your calling brothers. For consider your calling brothers. Mga kapatid, isipin nyo, ang tawag brothers, isipin nyo, pinapaisip niya
Kasi gusto niya yung isipan ng mga tao sa Korinto mabago. Kasi sabi niya, isipin niyo, consider your calling. Kung ano ang inyong kalagayan nang tawagin kayo ng Diyos. Ano ba kayo nung tawagin kayo ng Diyos? Ano ang kalagayan ninyo? Sabi ni Paul. Not many of you were wise according to worldly standards. Kumbaga, sa mata ng mga mundo, sa mata ng sanlibutan, mangmang kayo. Hindi kayo wise. Kumbaga, taga-sanlibutan kayo dati, at bilang taga-sanlibutan, kayo pa ang walang kwenta kasi may mas magaling sa inyo. Di ba? Pangalawa, not many were powerful. Hindi lahat at halos marami sa inyo ay hindi makapangyarihan. Not many were of noble birth. Ilan lamang sa inyo ang masasabing matalino sa paningin ng mundo at ilan lamang ang makapangyarihan o nagmula sa mga kilalang angkan. Balikan natin yung historical background nito. Kasi ang Korinto ay lugar na sentro ng kalakalan na nagpapayaman ng mga tao at inaangat ang kanilang buhay sapagkat dahil sa strategic ang kanilang lugar kung saan the Greek and the Spartans, the Athens and the Spartans are meeting there in between. At ang yung ruta ay malaking bagay sa kalakalan. Ngayon, kaya pag may gustong umangat sa buhay, titira sila doon, kahit yung mga sundalo nag-retire, mananahan doon, at yung gustong umangat sa pamumuhat nila, kahit hindi sila mga noble people, they can make themselves improve and then yumaman at humusay. Inyo yan, ha? Ngayon, sabi ni Pablo, isipin nyo ang dati nyo kalagayan. Hindi kayo ganyan. Kaya kayo umangat. Kaya kayo nagkaroon ng talino. Kaya kayo nagkaroon ng kapangyarihan. At hindi man kayo galing sa angkan ng mga kilala. Pero tingnan nyo dati nyong buhay at ngayon. Pinapakita ni Pablo, ha? Pinapakita ni Pablo. Alam nyo, minsan, kailangan tingnan natin yung dating pagkatao natin before and after. Para makita mo na maging grateful tayo. Look, 27 to 29. Pinakita ni Pablo, ha? Sundan natin. But God chose what is foolish in the world to shame the wise. Ikaw, na hindi marunong sa standard ng mundo, ginawa kang marunong ng Diyos. God chose what is weak in the world to shame the strong. Ibig sabihin, nung piliin ka ng Panginoon, mahina ka, marami sa inyo mahina. Marami sa inyo mangmang. Marami sa inyo hindi galing sa angkan ng kilala. Angkang kilala. Marami sa inyo. Pero ginamit ng Diyos kayo, inangat kayo ng Panginoon, ano purpose ni God kung bakit pinili niya kayo? Para ang ipagmamalaki ninyo ay hindi yung inyong pinanggalingan na mayaman na kayo, matalino na kayo, at malakas na kayo, kilala na kayo. Dahil kung yun ang gagamitin pa rin natin sa pangangaral natin ng mabuting balita, ang inilalagay natin na dahilan ay yung mga bagay na pinanggalingan lang natin at hindi ang cross. I know that I am clear. Listen carefully. Kaya sabi ni God, but God chose, sino pumili? Ang Diyos. God chose what is foolish. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang what? Ano objective ni God? Ano layunin ng Diyos kung ba't pinipili niya ang mangmang sa mata ng mundo? Para hiyain ang mga marurunong.
Lord, kapatid, ang Diyos natin, objective niya, hiyain ang marurunong. Hindi mo objective yan. Hindi ko objective yun. Kung sumasakay man ako sa Diyos, nahiyain ang marurunong, yung kamamangan ko, papakita ko pa. Alam nyo, kailangan natin na talagang maging sold out tayo dito No? Uy, nakalimutan ko na naman. Sorry, Jai. Okay. Diba? I should time myself. Pinili ng Diyos ang mahina. Ano objective niya? Pinili ng Diyos ang mga ituturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Kaya pag minapapahiya, huwag may pagtanggol. Mayabang siya. Ito problema natin Mas magaling pa tayo sa Diyos, mas baawain pa tayo sa Panginoon. Nagmalaki siya, nagyabang siya. Dapat lang siya mapahiya. Kasi pinigayabang niya yung karunungan niya, yung kayamanan niya, yung connection niya, yung husay niya, yung lakas niya. Dapat lang siya mapahiya. Kapag siya ay napahiya, at kung tatanggapin niya ang Panginoon, hindi siya ibababa ng Diyos na parabang basahan. Hayaan mo na siya ay magsisi. Hayaan mo na kilalanin niya na ang Diyos ang marunong, ang Diyos ang matalino, ang Diyos ang malakas, ang Diyos ang siyang marangal, ang Diyos ang bida, at hindi siya. At iaangat siya ng Diyos. God gives grace to the humble, but the Lord put down those who are proud. Diba? No. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. At pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga. Yan. Baka nakakaramdam ka na hindi ka mahalaga, kapatid, ha? Praise God, hindi ka mahalaga. Para pag nakita mong hindi ka mahalaga, lumapit ka kay Kristo. Magkakaroon ka ng halaga. Sa lahat ng mga kapatid dating piling nila, hindi sila importante, hindi sila mahalaga. Magpailalim ka sa Panginoon, yakapin mo ang cross, yakapin mo si Kristo. Maglingkod ka sa Panginoon. And I tell you, ikaw na sa tingin mo walang halaga, mababago ang mind mo. At yung mga taong iniitsopeda ka at binabaliwala ka, hindi sila ang motivation mo. Kaya mo inayos ang buhay mo. No. Dahil ikaw ay nasa Panginoon na. At in love ka sa Panginoon. Nababaliw ka sa Panginoon. Diba? Hindi mo motivation ng mga tao. Tanggalin mo yan. Kapag maliwanag sa iyo na ang Diyos ang pumipili at pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mababa at walang halaga, I tell you, iba magiging feelings mo. No? Mapapawalang halaga ng Diyos ang mga tinuturing ng mundong mahalaga. Dahil ikaw na walang halaga ay nagpailalim kay Kristo, niyakap mo ang mensahe ng cross at ikaw ang ginamit ng Diyos. Kaya minsan may mga Kristiyano, no? At may mga tao, lalapit sa Diyos, may dalang baggage Baggage ng kayabangan nila. May baggage na dala. Na ito, oh Lord, malapit ako sa iyo. Iniwan ko to para sa iyo. Mayaman ako pero ito, parang dating utang na loob pa ng Diyos, no? Lord, hindi ako nagtrabaho para sa iyo. Sa utang na loob ko sa iyo. No. Ang nagpapakumbaba sa Panginoon, nag-i-enjoy at hindi manunumbat later. At walang panghihinayang sa pagpili niya kay Kristo sapagkat hindi naman madedehado ang mga pumipili
sa Panginoon. Ano gusto ng Panginoon? So that no human being might boast in the presence of God. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon na merong magmamalaki sa harapan niya. Lord, ayan ha, iniwan ko to. Iniwan ko asawa ko, ang pamilya ko, ang nanay ko, iniwan ko para sa'yo. Wag. Makita natin pa rin, Lord, iniwan ko sila kasi alam ko na mahalaga ka sa akin. At itong mga magulang ko, mahal ko sa buhay, iniwan ko man, maintindihan nila ako. At alam mo mahal ko sila. Pero dadalhin ko sila sa iyo. Pero hindi ko pwedeng unahin sila kaysa sa iyo. At sinasabi ko to sa iyo, Panginoon, hindi para magmalaki, kundi para sabihin na nilalakaran ko ang salita mo na ang hindi mag-iwan ng kanyang mga gulang, asawa at mga anak, kapatid, at ang mga ari-arian niya ay hindi karapat-dapat. Pero ang lahat ng mga nang iwan ng kanyang mga magulang, kapatid, asawa at mga anak at ari-arian ay hindi maaring hindi pagpalain na may kasamang persecution sa buhay na ito at sa darating. Kaya Lord, hindi naman ako pwedeng mag-regret. Hindi ako talo. Kaya masabi kong ikaw pa rin ang ipagyayabang ko at hindi ang ginawa kong sakripisyo para sa iyo. Ako niyo mga kapatid, huwag natin pagyabang ang sakripisyo natin na ginagawa natin para kay Kristo. Sapagkat hindi natin mahihigitan ang ginawa ni Kristo sa krus at magagawa niya pa para sa iyo at sa akin. Galing, ano? Talaga. Pero ganda talaga, no? Pinili talaga ng Diyos kung ano yung tinuturing ng Diyos ng tao ng mangmang. Pinili ng Diyos yung mga tinuturing ng mundo na mahihina tsaka yung mga walang kwenta. Kaya, ganda lang eh. Now, verse 30. And because of Him, you are in Christ Jesus. Sa Tagalog, si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. At dahil kay Kristo, dahil sa Kanya, ikaw ay naging bahagi at na kay Kristo. Hindi ka napunta kay Kristo sapagkat pinili mo lang siya. Unang pinili ka ng Diyos bago ka pumili sa Kanya. You did not choose me. I chose you. You just responded. Kaya walang yabang dapat tayo. Kaya pag tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag nating hayaan na ang laman natin ay nagmamalaki. Dinaanan ko yan. Dumaan din ako sa kayabangan na parang subukan niyo wala ako sa church na yan. Kundi masira yan talaga. Naisip ko din yan, pero sabi ng God sa akin, subukan mong iwanan. May consequence ka. Anak pa rin kita, pero magdurusa ka. Kasi bakit? No, don't tell me na ang Diyos natin, okay lang na, iwanan mo yan. Mahal pa rin kita. Talagang mahal pa rin ako ng Diyos. Pero may consequence ako. Diba? No kanyo? Para sabihin ng Diyos na, huwag kang magmamalaki. Huwag kang magyayabang. Tanggalin mo kayabangan mo. Dahil ikaw ay naging bahagi lang ni Kristo. Ako ay naging bahagi lang ni Kristo. Hindi sa pagdurusa ko, sakripisyo ko, paghihirap ko. Naging bahagi ako ni Kristo at ikaw dahil sa ginawa niya sa krus. Siya ang nag-suffer. Siya ang pumili sa iyo at sa akin. At dahil pinili tayo, ano nangyari? Si Kristo ay naging karunungan natin. Kaya yung mga tao marunong sa mundo, ang ating karunungan na pinalalaban natin sa karunungan ng mundo ay karunungan na mensahe ng cross. Si Kristo.
si Kristo na napako sa krus. Next, si Kristo ay hindi lang wisdom natin, siya ang righteousness natin. Tinuring tayo ng Diyos na matuwid. Kung may mga taong tinuturing kang hindi ka matuwid, karapatan nila, opinion nila yan. Karapatan nila yan. Pero matanong kita, sino ang titingnan mo? Ang tingin ng Diyos sa iyo o tingin ng tao sa iyo? Ang problema, kapag may mga taong masyadong malapit sa puso mo, na parang mas Diyos pa kaysa kay Kristo, talagang mas titingnan mo ang pagtingin ng taong yun kaysa sa pagtingin ng Diyos sa iyo. Kaya pag yung taong yung masyadong malapit sa puso mo ay medyo hindi na nahata ka na, tendency, feeling mo hindi ka na matuwid. Pag may sinabi siya, ganyan ba makristyano, ganyan ba, parang hindi mo na ako love, o kaya parang mas pinipili mo niya dyan, ganyan ba kristyano, at kita nyo na, ang tingin mo tuloy, hindi ka matuwid. Yung pala, pag hindi ka naging malalim sa pagtingin ng Diyos sa iyo, ulitin ko lang, pag hindi naging malalim ang pagtingin mo sa sarili mo ayon sa pagtingin ng Diyos, madali kang maapektuhan ng mga tingin ng tao. Ulitin ko, maganda to. Kapag hindi naging malalim ang pagtingin mo sa sarili mo ayon sa pagtingin ng Diyos sa iyo na matuwid ka, madali kang maapektuhan ng bawat tingin ng mga tao. Ganda, diba? Ikaw ay ginawang matuwid. Kung nagkamali ka, bumagsak ka, tinamad ka, nagwala ka, nagkulang ka, nakasira ka, whatever, the worst things you committed, I tell you, you go back to how God looks at you. He never changes looking at you as righteous because of Christ. For as long as you are now standing, believing that Christ made you righteous. Now, Lord, let it download in the hearts of these people and let it be a revelation to them. In Jesus' name. Next, si Kristo hindi lang karunungan, hindi lang katwiran. Kaya pa nangatwiran ka, katwiran mo yung cross. Hindi na akong papasok muna kasi may pinapagawa si Good Lord sa akin eh. Nagre-resign ka sa trabaho? Yan ba utos ng Diyos sa'yo? May sinasabi ang Diyos na nagkatawan tao at namatay para sa akin. May utang na loob ako sa Panginoon. Uunahin ko siya. Di ba? Yun ang katwiran natin. Pangatlo, ibinukod ka niya. Sanctification. Si Kristo ang sanctification mo. Binukod ka ng Panginoon. Bakit? Isinama ka kay Kristo. Kaya kapatid, tingnan mo na kung isinama ka kay Kristo, yung mga ayaw kay Kristo, mararamdaman mo ayaw din sa'yo. Kaya kung pipiliin mo yung mga taong ayaw kay Kristo, yung mga nagmamak, yung mga nanlalait kay Kristo, mga binibiro si Lord, Lord, convicted ako. Na Lord. Repent. Mga binibiro si Lord, binibiro si Jesus, a joke lang. Di ba? Kapatid, mararamdaman natin, aayawan tayo ng mundo. Aayawan tayo ng mundo. May talata binigit si Elder Ronel nung Sunday eh. Jay, tulungan mo ako, Jay. Yung sa 2 Timothy, na ang sabi na yung lahat ng gusto maging lumakad sa godliness ay talagang 2 Corinthians 4:12 o 3:12. Lord, help me. Yan. 2 Timothy 3:12. It is not only me. Every Christian who wants to live in a way that pleases God,
will have trouble from other people. Ganda-ganda talaga nito. I'm blessed. Sabi ni Pablo, hindi lang ako nag-iisa, hindi lang ako. Bawat Kristiyano, tatagalogin ko yung version ng easy version. Bawat Kristiyano na gustong mamuhay sa pamamaraan na nakalulugod sa Diyos ay magkakaroon ng kaguluhan at trouble. Kaguluhan mula sa mga tao na ayaw kay Kristo. Kaya yung mga taong ayaw kay Kristo at pilit mong wini-win to the point na nagko-compromise ka ng katwiran natin, gusto ko siya kasi mawin. Pero yung pala, ikaw na yung win, sinasama ka sa relihiyon nila, pinapa-attend ka na nila, pinapasama ka na sa mga birthday yan, sa mga reunion, makisama ka naman. Sasabi mo, i-win ko, pati ito pa naiinom ka na rin, na iniinom nila, yung kinakain mo na rin, yung ginagawa mo na rin, at nakatwiran mo, kasi nakikisama ako para mawin ko sila. I tell you kapatid, you are coward. Hanggang kailan ka makikisama? Hanggang mamatay ka na? At sasabihin mo, pag mahina at masakit ka na Lord, tsaka masasabihin, pag wala ka ng lakas, tsaka maglilingkod sa Panginoon, tsaka katatayo. Kapatid, don't let it be too late for you to serve God and to stand and enjoy living in the way that pleases God. Habang malakas ka pa't bata ka pa, enjoy in living the way that pleases God. Enjoy the living the way that pleases God. Kaya ka nga binukod Kaya ka binukod. Kaya yung mga workers ng Diyos, ingat kayo. Pag tinamad kayo rito, napagod kayo, gusto nyo magdibersyon, sasama kayo sa mga taga-sanlibutan at ang katwiran ninyo, napagod kasi ako magliliw muna ako. No! Hindi ko sasabing huwag ka magliwaliw. Pero pipili ka ng diversyon mo na hindi ka mapapahamak at hindi ka mahahatak. Huwag. Kasi pag nag-i-enjoy ka, tanda mo entertainment is somehow used by the enemy to enter your mind. Entertainment. Next, si Kristo ay redemption natin. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tinubos ka, kapatid, tinubos ka. Pag-aari ka na ni Kristo. Dahil si Kristo tumubos sa iyo. Nako mo, ibig sabihin, sino ba may-ari sa akin para magpasya para sa buhay ko? Si Kristo. Si Kristo pumili sa iyo, tinubos ka niya. Kaya hindi mo tutubusin ang buhay mo sa kasalanan. Hindi rin magulang mo ang tutubos sa iyo sa kasalanan. Ito mag-segue lang ako Meron ba namang nangatwiran? Sabi ba naman yung anak ko na bakla, sasamahan ko siya kahit sa impyerno sapagkat magulang ako. Alam ko yung point niya. Yun isang exaggeration as a figurative speech to express how deep the love of the parents to the children. Even to the point na samahan pa ng magulang ang anak niya sa impyerno. But I tell you, ingatan mo lang ang ganyang katwiran sapagkat sumusobra ka. Parang lumalabas pa na ikaw pa ang tagapagligtas ng anak mo. Ang tutubo sa anak mo ay hindi ikaw. Ang tutubo sa magulang mo ay hindi ikaw. Si Kristo ang ituro mo na tumutubos at tumubos na sa ating mga kasalanan. Tanggapin na lang natin. Dinidig ko lang to, si Kristo ang tumubos sa atin sa ating mga kasalanan. Hindi ang magulang ang tutubos sa mga anak niya sa mga pagkakasala nito. Ituro mo si Kristo sa kanila. Ituro mo sa kanila ang daan. Kaya nga, train up a child in the way you should go. Bata pa lang, ituro mo na. Anak,
Hindi ako ang tagapagligtas mo. Hindi ako tumambos sa kasalanan mo. Ang Panginoon Jesucristo, pag lumaki ang anak mo, maririti sa utak niyan, si Kristo ang tumambos sa kasalanan ko, hindi si mama. Ginamit lang ng Diyos si mama ko, si papa ko. Pero dapat ang lalim ng tiwala at pagmamahal ko sa aking magulang ay dapat hindi hihigit sa pagmamahal ko dapat sa aking Panginoon muna. Ako ba may sense? Kaya hindi ito na tinubos sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang ating karunungan, si Kristo ang ating katwiran, si Kristo ang ating kabanalan, consecration, sanctification, at si Kristo ang ating redemption. Ang nagtubos sa atin. Si Kristo, siya ang buhay natin. Kaya sabi sa verse 31, so that as it is written, ibinalik ni Pablo ang argument niya para ma-unite ang mga Kristiyano sa Korinto na nagkanya-kanya ng mga leaders na pinaghati-hati ang body ni Christ sa Korinto. Balik sa mensahe, balik sa cross, balik kay Kristo. At ang gusto ng Panginoon na pag lahat tayo ay nasa ilalim ng mensahe ng cross, walang magyayabang maliban sa pagyayabang na si Kristo ang Panginoon at wala na iba pa. Kaya sabi, binalik ni Paul sa kasulatan, as it is written, let the one who boasts, boast in the Lord. Kaya nga, gayang sinasabi ng kasulatan, ang gustong magmalaki, kasi nature ng tao nagmamalaki. Nature ng tao ang pagmamalaki. Kaya pag magmamalaki tayo, di natin mapigilan, go back to the cross. Yun ang magmalaki natin. Express ang kayabangan natin but using the Christ. Nako mo ko kapatid, nako mo ko. Kung magmamalaki din lang tayo, ipagmalaki natin lamang ang ginawa ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, nature ng tao talaga, siya rin ang nag-design. Gusto ng Diyos, magmamalaki ang tao pa rin. Pero yung pagmamalaki niya ay dapat hindi lumalayo sa Diyos. At dapat naguugat sa Diyos. Kaya ginawa niya ang cross. Yung kahinaan ng Diyos, yung cross. Yung kamamangan ng Diyos, yung cross. Ay mensahe na kapag niyakap ng tao, pag niyakap ng tao, ito ang ipagmamalaki niya, si Kristo lang. Grabe, grabe, grabe. Kapatid, pag tayo nagte-testimony, noong Sunday, noong aming stewardship class namin, noong afternoon, kasi meron kaming 5 steps of the objective namin why we study here, attending the stewardship class. Kasi God made us already billionaires. God made us already may kaya. Because of the gospel, not the pera. At ang pera, pinakamalit na kayamanan yan. In fact, hindi siya totoong kayamanan. Sabi ng Panginoon mismo sa labi niya sa Luke 16. Doon sa 5-fold or 5-step na aming objective sa stewardship class, yung panlima, kami mismo magpapatunay na totoong kasalita ng Diyos pag kami nag-testify kasi naranasan namin. Puntos ko, inihanda ko mga kapatid, pag tayo nag-testify na mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, ang iyayabang natin si Kristo. Ha? Hindi yung mga gawa lang natin. Kasi may nature tayo talagang magyabang. Pero piliin natin, iyayabang natin ang ating Kristo, yung ginawa niya sa krus. Amen, amen. Kaya kapatid, wag mong pipigilan yung tao nagyayabang.
Pero tanungin mo lang, sino ba iyayabag mo? Kumbaga, everybody, sino gusto mag-testify? Pero sino ite-testify mo? Gawa ni Kristo sa buhay mo o yung ginagawa mo para kay Kristo? Magkaiba kasi yun eh. Mag-ibang testimony yun. Magte-testify, pero yung ginagawa niya para kay Lord. O, ite-testify mo yung pinapagawa ni God sa iyo ang siyang ite-testify mo. I know I am clear because, most especially because the Holy Spirit is speaking to you right now. And I charge you blessed that you fully understood the very revelation of this message so that ikaw ay hindi ka nagpapagamit sa kaaway na hinahati mo ang katawan ni Kristo sa loob ng simbahan. Palipat-lipat ka. Kung saan ka parang dahil sa maraming online na mga preaching at teaching, nakokontento ka dun. Umating ka dili. Sapagkat dumadami ang iyong kaalaman, pero nahahati at nagiging instrumento ka lang ng pagkakahati-hati ng local church ni Kristo. Huwag kang papayag dun. Rebuke it. Makontento ka na si Kristo may pinapagawa. At kung may papagawa ang Diyos sa iyo, ang gusto ng Diyos, manatili ka sa pagkakatawag niya sa iyo para makapag-fellowship muna kay Kristo. Kasi yun ang sabi ng 1 Corinthians 1 verse 9. You are called by God into the fellowship of His Son, Jesus Christ. At kapag nakipag-fellowship ka sa anak ng Diyos na si Kristo, hindi ka hihiwalay at hindi ka magpapagamit sa kaaway na nasirain at hati-hatiin ang iglesia. Amen? Ayan. Yun lang. Kaya, in my closing, February 19, bukas, February 20, Friday, tutuloy natin to at tatapusin natin. Pero tatapusin natin to, patungo tayo sa chapter 2 naman. Kasi mula chapter 1 verse 10 to chapter 4 verse 21. Tama ba ako? Yun ang first concern ni Paul. Division in Corinth. Tanda mo, 8 ang concern o concern ni Paul na issue ng Korinto. Mga kapatid, maraming salamat. Hey kids, are you ready? Hey kids, JJ, Kiana, are you ready? Yan. At mga kapatid, kung kayo may prayer request, please lang mga kapatid, kung may prayer request kayo, pakisend po sa amin at uupuan po namin yan ni Pastor Amel at ang ating pong prayer ministry head ay si Miss Jenny. Yes, I'm done. Jenny Dayaw. Yan. Come on, Ate Kiana. So we're going to... Shalom. Okay. Where's Ate Kiana? Where's Ate Kiana? Tayo tana. Ayaw tana. Come on. Tayon. Oh, hindi pa. I'm not yet done. Okay, ready? Tayon. Oh, wait, I'm not yet done. Ready? Say hi muna. Hi. Ready. Ready tayo? Okay. Ito po si Pastor Edison D. Reyes of Trust in the Lord Living Church, Las Piñas City, declaring to you, Shalom. God bless you po. See you tomorrow, Friday. Handang sa akin yung iba kasi nung nasimulan ko siya, hinanap-hanap ko na siya tuwing umaga. Na sa mindset ko na, oras na lang TITL. Kaya lagi na ako nung nakaabang. Yung revelation na tanggap ko mula sa Panginoon mo, dahil sa daily revelation, yung totally pagtanggap talaga kay Jesus na siya talaga yung by His grace talaga na siya yung natin. Wala tayong dapat pag-alala dahil nandiyan na pag nasa iyo na si Cristo, wala ka na dapat alahanin. Yung impact sa akin ng daily revelation, yung sa Matthew 6:33, seek God, His kingdom, and His righteousness, and it will be added unto you.